Hi everyone! Good morning! I'm back! This is Tom Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys. Pag-uusapan natin ngayon. Ligwak sa kanya to. Kung sino to at ano to. Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan. Hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre usapang Miss Grand International pa rin tayo ngayon. So, eto nga. So, marami kasing chika. Bakit daw si Philippines ang pinili? Bakit daw si Miss Mexico hindi daw nakarating sa top 5 na eto daw ay nanalong Best National Costume? At bakit daw si Venezuela na hindi naman daw nag-penetrate ay nanalo ng top 5. So, yan ang pag-usapan natin. So, doon na muna tayo kay Miss Mexico at Miss Venezuela. Sabing ganon, sabi ni Mr. Nawat, about Mexico not making into the top 5, he said he didn't want to add Venezuela there. But his MGI team replaced Miss Venezuela with Miss Mexico into the top 5. He also said MGI Mexico was very Miss Universe prototype of beauty. He wanted to be more grand. Nakakaloka. So ako, para sa akin, nakita ko to in person, di ba, silang dalawa. Maganda talaga si Miss Mexico. Sobrang ganda talaga ng beauty niya. Pero, hindi siya ganun kaliksi. Kumbaga, parang ang beauty niya ay very finesse. Ganon. Kaya siguro nasasabi ni Mr. Nawat na parang Miss Universe prototype siya. Pero kung yung ganda ang pag-uusapan, talagang nag-uumapaw talaga ang ganda ni Miss Mexico. At nakita naman natin sa performance niya sa stage, talagang very regal ang dating niya. Sobrang panalo ng mga evening gown, everything na ginamit talaga ni Miss Mexico. At sobrang kahit ako, talagang nagagandahan talaga ako sa kanya. Pero nakukulangan din ako sa atake niya. Dahil, ayun nga, siguro nakikita nga ni Mr. Nawat na pang Miss Universe, hindi siya pang Miss Grand. So, yun yon. Pero, sa totoo lang, pinili natin to dapat na Best Evening Gown, dapat nasa top 5 siya. Pero, ang paliwanag nga ni Mr. Nawat, si Miss Venezuela, ayaw daw niya to sa top 5, pero dahil gusto to ng team ni Miss Venezuela, ng team ng MGI, ayun, pinili nila sa top 5. Ako, to be honest ha, nung unang kita ko kay Miss Venezuela, natatakot ako kasi baka siya talaga yung manalo ng Miss Grand. Kasi very prototype beauty talaga siya ng Miss Grand. Matangkad, sexy, winner, ganon. Kumpara kay Mexico talaga, mas malakas talaga yung dating talaga ni Venezuela kasi yung height, tapos yung kumbaga parang nakita na natin to na very grand beauty, ganun talaga. Kaya lang, pagdating ng preliminary competition, aminin din naman natin, doon pa lang sa swimmer competition, hindi na siya nakapag-penetrate ng bonggang-bongga. Kung Miss Grand yung lalabanan mo, medyo mahina yung atake niya. So, nag-expect ako na mas papalo siya pagdating sa preliminary competition, pero wali. Kaya doon pa lang sa prelim talaga, sabi ko, ay, ligwak na to. So, yon. Kasi nga, para sa akin, syempre doon pa rin tayo sa performance level. Kahit anong ganda mo, kung hindi ka naman nag-perform. Pero kung ito ay nag-perform katulad ng performance ni Miss Thailand or ni Miss Philippines, ay hindi imposible na piliin talaga nila ang Venezuelang manalo. Kasi beauty at beauty ang pag-uusapan, talagang kabog talaga ang beauty ni Venezuela at nakakaloka talaga siya. Pero buti na lang, 'di ba? Hindi siya nag-penetrate ng bonggang-bongga. So, ganun yung nangyari. Kaya parang feeling ko medyo talaga,
hindi na talaga to papasa talaga sa grand. Pero nagulat lang ako kasi nakaabot pa siya sa top 5 kasi expected ko baka top 10 lang ang marating nito. Kasi kumpara naman kay Mexico at saka kay Venezuela, mas nag-penetrate ng bonggang-bongga si Miss Mexico over Venezuela. Ibig ko ba sabihin, mas parang talagang performance ang pag-uusapan na mas angat si Mexico at dapat si Mexico ay nasa top 5 talaga over Venezuela. Kung hindi man si Mexico ay pwedeng ilagay nila dyan ay si Czech Republic kasi si Czech Republic performance level din talaga. Pero dahil nga hindi lang si Mr. Nawat ang nagdidesisyon, ang stop din ay meron din palang say sa mga mananalo. Naiintindihan ko kasi syempre nakakasama nila to. Pero ang hirap lang dito, halimbawa, favorite nila si Venezuela. So kahit hindi nag-penetrate sa Venezuela, ayun. So nakakarating sa top 5. Kahit hindi ka ganun kabongga yung galawan mo, makakarating ka sa top 5. So para sa akin, parang mali yun. Kasi syempre may mga personal favorite tayo. And then, ngayon, katulad niyan, Mexico over Venezuela, sinasabi nila hindi pang Miss Grand attack. Kumbaga parang ang atake niya pang Miss Universe. Ibig sabihin ba nun hindi na siya pwede makarating sa top 5 dahil pang Miss Universe siya? Siyempre hindi. So dapat doon tayo magbe-base sa performance nilang ipinakita. So, dapat iangat siya. Kasi, kung Philippines to at ganun yung ginawa nila, hindi rin ako papayag, di ba? So, yun. So, ayun lang, doon lang sa part na yon. Talagang makikita mo talaga na meron silang favorite. At kung favorite nila to, ay talagang maaangat. So, yun. So, yun yung mahirap kapag sa mga stop. Kasi sa mga stop, kahit anong galing neto, kahit sabihin natin, ay, ang ganda-ganda niya, ay, ano neto. Kung hindi siya type ng stop, so, anong mangyayari? Di ba? So, maliligwak na si kandidata. So, yon kahit mag-penetrate pa siya ng bonggang-bongga. Like, example, si Canada. Nagtataka ako, bakit wala si Canada doon sa top 22? Samantalang, nag-penetrate naman ng bonggang-bongga si Canada at magaling din naman sa closed-door interview sa lahat ng aspeto. So, parang nagtataka lang ako. Isa din sa mga nakikita ko din sa Australia. Magaling din sa Australia. Kaya lang, parang ano talaga, wala tayong magagawa kasi syempre sila ang nagdidesisyon nun. So, yon. So, buti nila talaga si Philippines. Gustong-gusto nila. At maganda din ang pakikisama talaga ni Philippines sa lahat ng stop. So, bakit nanalo si Emma Tiglao? Simple lang. Kasi syempre, pinakita naman ni Emma Tiglao yung galawan niya talaga. From the beginning pa lang, maraming na talaga nagkakagusto kay Emma na dahil talaga yung caliber naman ni Emma, Diyos ko naman, maning-mani talaga to ni Emma, di ba? So nakita naman natin kung paano kumabog ang Emma Tiglao at bonggang-bongga talaga ang eksena niya. Magugustuhan talaga sa Emma ng kahit sino. Alam nyo, sa totoo lang, kahit sinong binibini ang ilaban natin dyan. Like example, Gasini Ganados. Diyos ko, sa ganda ni Gasini Ganados. Ewan ko kung tanggihan talaga siya ni Mr. Nawat ng bonggang-bongga, di ba? So, isa nga sa napapabalita na gusto niya talagang bumalik at lumaban ay si Gasini Ganados. Kasi si Gasini kasi, to be honest, isa to sa mga nire-request ni Mr. Nawat. Gandang-ganda siya kay Gasini. Saka yung galawan ni Gasini, syempre alam mo na, pang Miss Grand. Pero kasi, ayaw naman yata ni Gasini mag-join. Ayan, isa yun sa mga revealing. Si Gasini ay isa sa mga gusto ni Mr. Nawat na sumali sa Miss Grand bilang Miss Grand Philippines. Kasi nakikitaan niya ng potential yung beauty, prototype yung beauty, pang Miss Grand talaga. So bagay, si Gasini naman ay magandang magandang nilalang, di ba? Tapos, isa din sa mga hinihiling talaga ni Mr. Nawat ay si Michelle D. Marquez. Yes! Si Michelle D. kasi, yung popularity neto, sobrang lakas. At saka, ayun nga, sabi nga sa akin ni Cham noon, kung sasali daw si Michelle D. sa Miss Grand, I think mananalo daw talaga tayo for the back-to-back. Sayang lang, naunahan na siya ni Emma Mary Tiglao. Kasi si Emma kasi ay
pang Miss Grand din yung atake. O, di ba? So, yon. So, sila yung mga hinihingi ni Mr. Nawat na pwede mong isali sa Miss Grand na possible na makuha nila yung title. So, yon. So, ako naman, why not? Di ba? So, kasi Gasini to at Michelle dito, malakas to. At saka galing sa Miss Universe Philippines, and then, ayun. So, sobrang yung beauty talaga. Particular talaga si Mr. Nawat pagdating sa beauty at saka sa galawan ng isang candidates. Kailangan talaga yung ipapakita mo talagang galawan dyan ay best of the best. Yung alam mo yun, yung tipong parang dapat ikaw na talaga yung pinakamaganda, pinakabongga. Actually, yung Q&A, hindi naman siya masyado sa Q&A eh. So, kailangan talaga from the beginning yung styling mo, winner, kailangan yung mga ipinapakita mong galawan, winner talaga, mula sa styling hanggang sa kilo. So, dapat total package ka ng ganon. At higit sa lahat, syempre, may body at may height. So, sino ba namang aayaw sa styling ni Emma Tiglao, di ba? Diyos ko, si Emma Tiglao talaga, parang 200 dress niya yung dala-dala niya or gown. Oo. At magaganda talaga ang mga pinakitang styling ni Emma. Sinabi ko talaga kay Emma, magpalit ka talaga ng mga styling mo kasi diyan talaga tumututok si Mr. Nawat. Sabi naman niya, okay. So, yun. Kaya, first day pa lang, pasabog na kagad sa Emma. Second day pa lang, winner na sa Emma. Talagang tinuloy-tuloy niya na yon. May mga moment na hindi siya umaangat ng bonggang-bongga, pero madalas naman sa mga momento niya. Ang maganda kasi kay Emma, ito talaga, isa sa mga gusto ko talaga kay Emma, alam niya makipaglaro. Saka alam niya kung kailan siya pipihit. Alam niya kung kailan niya dadalihin yung sitwasyon. Saka hindi siya nane-negative. Halimbawa, hindi siya napasama dito, hindi siya napili. Okay lang sa kanya yon. So, ang gagawin ni Emma, talagang kinabukasan, ili-level up pa niya yung eksena niya, di ba? Saka nakitaan din talaga ni Mr. Nawat na parang feeling niya magagamit niya sa Emma ng bonggang-bongga. Like example, sa hosting, di ba? So, ayan na, di ba? Balita nga, magiging host daw sa Emma Tiglao sa Miss Universe. And dahil sa galing ni Emma mag-host, so, naisip ni Mr. Nawat na caring-caring nito na makipagsabayan sa hosting pagdating sa Miss Universe. So, yan. Kaya, natuwa ako for Emma. And then, kasi kung si Venezuela din naman yung ilalagay mo doon na maging host, parang hindi din naman kaya ni Venezuela. Hanggang display lang. I think, si CJ, si Emma, nakitaan talaga ni Mr. Nawat ng quality na pwede niya talagang magamit as a Miss Grand Queen. Na makakatulong sa Miss Grand Organization. Kaya, hindi siya nagdalawang isip na i-back to back ang Pilipinas. And, ayun. So, laban na yan. Di ba? And, napakaswerte natin kasi syempre pinagkakatiwalaan ni Mr. Nawat yung mga queens natin. And then, in fairness naman sa mga queens natin, alam nila kung paano magtrabaho. At alam nila kung paano gumalaw. Plus, nandoon sa Emma na sobrang beautiful talaga. So, kumbaga, yung prototype beauty na hinihingi ng Miss Grand ay nasa kanya din talaga. Yung kumbaga, para hindi mapapahiya ang Miss Grand sa kanya kasi the way kung paano to mag-ayos, the way kung paano to umeksena, at higit sa lahat kung paano to gumalaw, di ba? So, yon. Dapat kasi masusundan talaga lang si CJ kasi si CJ, alam na natin kung paano humabog, and then dapat ganun level din. Kaya, hindi mapapahiya ang Miss Grand sa ibang bansa na kung iimbitahan nila ang ating winner. Di ba? So, yun. Kaya yung napili si Emma. So, doon naman sa mga nagsasabi na dapat si ganito, dapat si ganyan, wala na. Tapos na yung laban. Hayaan na natin dyan si Venezuela. Kasi si Venezuela, favorite ko to. Sentimental favorite ko siya. Talagang siya yung nakikitaan ko talaga ng very beauty queen materials. More than kay Mexico. Pero si Mexico kasi nagtrabaho din naman talaga. Kaya nalulungkot ako para sa kanya. Pero sabi ni Mr. Nawat, prototype daw siya ng Miss Universe. Try niya mag Miss Universe, di ba? Malay ninyo. Kung si ano nga, tawag dito, si
tawag dito si Victoria nga, dati top 20 lang yun sa Miss Grand. O ngayon, nasan na siya? Miss Universe na siya. So, yung mga natatalong ganito, hindi dapat mawalan ng pag-asa kasi pwede pa silang pumunta sa ibang pageant para mag-try. And then, ayan, katulad ni Mexico, pwede talaga siyang mag-Miss Universe. So, yan. Kaya abangan natin. And then, syempre, nandito na si Emma. So, supportahan natin si Emma ng bonggang-bongga. At saka sana lahat ng mga pinopost nila about Emma nila like natin. Kasi, syempre, para mapakita natin sa Miss Grand kung gaano tayo sumuporta. Hindi lang sa simula hanggang sa wakas ng journey ni Miss Emma Tiglao bilang Miss Grand International for 2025. So, yan. So, happy ba kayo? So, sana happy kayo. At sana, ayan, magtiwala sa Miss Grand. Kasi, syempre, ang Miss Grand ay only number 1. So, yan. Nakakaloka. I love Miss Grand talaga. Sa totoo lang, sobrang mahal na mahal ko ang Miss Grand. Hindi ko alam kung bakit. Dahil siguro nandoon na naniniwala ako sa pageant nila. Alam ko yung iba sinasabi na, may mga benta-bentahan naman dyan. Diyos ko, normal lang yun ngayon sa beauty pageant. Ganon. Kumbaga, dead man na dyan. Pero, ang importante ay, sobrang mahal tayo ni Mr. Nawat. At in fairness naman, kung paano tayo mahalin ni Mr. Nawat, tingnan ninyo, hindi siya nag-alinlangan, ibigay ang back-to-back. Imaginein mo, sa 13 years, 2 corona, ang daming runners-up. O, diba? So, yun. So, ibig sabihin, sobrang bongga talaga ng Pinoy dito sa Miss Grand. Kasi ang beauty natin ay pang Miss Grand. O, diba? So, yun guys. Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? Naloka din ba kayo? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin. So, yan. So, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo. Syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.